namang mamaya will be a well-attended event para po sa proklamasyon nila. Earl Tobias, IBC 13. Chair, good morning po. So sorry to ask this, pero this morning po kasi it has garnered significant attention yung group of petitioners calling for the suspension ng Duterte Youth Party List because they have enough legal basis daw po based on the Omnibus Election Code na considered stray votes daw yung boto na nakuha ng Duterte Youth because sila ay unregistered. Pwede na po bang i-discuss to, sir, at anong gagawin ng COMELEC with this po? Bagamat alam at alam natin anong record na may mga nag-file kaninang umaga, pero ito pong desisyon ng National Board at ng buong Commission and Bank ay nabuo hindi po kaninang umaga lang. Ito po ay nabuo ng mga nakarang araw pa. And therefore, nagdepende ito sa facts, sa record na available sa Commission at hindi lang po doon sa ano. So, para lang po maging maliwanag na ito po yung resulta hindi po dahil sa mga final, kung kaninang umaga lang po. In fact, kung hindi pa po ito available kahapon, paano po kami nakapag-invite kahapon ng ating mga ta-attend na mga party list ngayon? So, ibig sabihin, kahapon pa lang, alam na po namin kung sino ang kinakailangang umattend ng mga party list organizations at kung sino yung pasensya na mo na hindi muna kayo makaka-attend sapagkat suspended ang inyong proklamasyon. Sir, clarification. So, Duterte Youth Party List is one of the party list po na hindi muna mapoproclaim today? Hindi ko muna sabihin kasi otherwise mapipreempt ko yung pagbasa mismo natin ng NBOC resolution. Maganda pong i-reserve na lang po natin yon. Alam ko naman na yan ay isang balita na dapat na malalaman pero siyempre kasama na rin yan mamaya doon sa. Basta sabi ko sa inyo, isa po doon ay kasama doon sa nakakuha ng 3. At yung 3 seats dapat ay yung isa naman ay kasama sa nakakuha ng 1 seat lamang. Thank you, Chair. Okay, thank you. Ms. Sandra Aguinaldo, GMA 7. Chair, follow-up na lang po doon. Ano po bang status ngayon nung kaso ng Duterte Youth? At doon, yung pong isa ay kapapay lang po kasi nung isa pero may nakita yung mismong division na mukhang may merit. Yung mukha lang, hindi pa po yan subject kasi kakailanganin may sagot eh. Pero yung pong binanggit nyo na party list, 2019 pa po kasi yon yung isang case. Tapos may pangalawang kaso pa muli na na-file doon sa pangalawang case na yon. And therefore, para sa inyong kaalaman ay meron na pong umiikot na resolution patungkol dyan. So ibig sabihin, kung may ganun po, hindi pa napaka-unfair na magtuloy ng proklamasyon kaagad. Ganun pinag-aaralan pa talaga yung merito at hindi naman natin pwedeng madaliin yung mismong mga may hawak at yung nag-review niyan